Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may isi-share ako sa inyo na top 10 na loan application na legit ay home visit ka, pupuntahan ka sa may bahay nyo. Kaya if ever na may loan kayo sa mga babanggitin ko is mas okay na maging aware kayo if ever nga na ma-overdue kayo sa mga babanggitin ko. Kaya yon, simulan na natin. Pero syempre, bago tayo mag-start, ay share ko lang sa inyo itong t-shirt ko na super cutie. So ito yung Have a Good Day na t-shirt na nabili ko nga sa may Shopee at sobrang mura lang. So 100 pesos lang. May ganito ka ng ka-cute and ka-astig na t-shirt pang lakad at super cotton, hindi mainit sa may katawan. So yung mga sinusuot ko sa may vlog ko is, ayan, binibili ko din sa may Shopee. O, diba? Ang cute. So, going back na nga, ito ay ang mga sumusunod. So, hindi ko na patatagalin. Ito na yung mga legit na may home visit. So, una na nga dyan ay yung Digido, BillIs, Home Credit, Una Cash, One Hand, Acom, Cash Express, Cashmart, Cashalo, and Online Loans Pilipinas. So, yun yung 10 na loan application. At ito nga yung ilan sa mga nag-comments at nag-share nga ng experience nila nung sila ay na home visit. So kayo, kung meron kayong loan sa mga nabanggit ko is comment down below. So base nga sa minabasa ko online dito is 3 months siya bago siya mapuntahan ng One Hand. So ito, One Hand muna tayo. And yung kanyang utang is 10,000 pesos. So dito nga base sa may nag-share na experience is 3 months siya bago siya mapuntahan ng agent. And ayan, wag daw kayo matatakot dahil nagbibigay lang naman to ng letters. And hindi daw talaga yon yung nagko-collect. So, hindi daw talaga sila yung nangunguha ng or naniningil ng nautang nyo. So, ayan, sinabi lang daw nila kung saan ka pwedeng magbayad, kung sa may GCash or sa may 7-Eleven, pero hindi daw sila yung kukuha. So, ayan, sila lang daw yung mangungulit na pupunta sa inyo. So, ayun, yung third party daw nila yung nag-home visit sa kanya. And if ever man nga na mapuntahan kayo is makipag-usap na lang din kayo ng maayos. And if ever man nga na may magpunta sa inyo or magsabi sa inyo na pupuntahan kayo is doon kayo makipag-usap sa may barangay para nga din sa may safety mo. And next na nga ay ang BillIs. So, ito sabi niya is kahapon daw nag-home visit. And ang laki na nga doon ng interest. So, almost 1 year na daw siyang hindi nakabayad. So, ayun, nagulat na daw siya, napuntahan siya ng BillIs. So, ito, super legit naman din kasi ng BillIs. And ito yung isa sa mga dapat iniingatan nyo na loan application. Kasi ito, mababa lang din yung interest. Yun nga lang, lalaki siya ng lalaki dahil sa may penalty at dahil nga na-overdue na kayo ng matagal na panahon. So, ito, susi lang naman is makipag-usap kayo if ever nga na may tumawag na agent and sabihin nyo kung ano yung reason bakit kayo na-overdue. Dahil dito wala namang nangaharap sa may BillIs. And nagawan ko na nga din to ng video last year ago pa. And pwede mo nga din itong panggamit kung meron kang gustong bilhin online na gadgets. Ayan, pwede din. So, hindi lang siya basta cash loan. Kaya kung ako sa inyo is ingatan nyo itong si BillIs. Dahil pagka yung mga ganitong super legit na OLA is may possibility nga na bumaba yung credit score nyo and for the future loan nyo, maaaring hindi nga kayo maaprubahan dahil mababa na yung inyong credit score. Dahil nga na-overdue kayo dito sa may mga submitting entity nga. And next naman natin ay ang Online Loans Pilipinas. So dito sa may online loans is personally na i-try ko na din and nag-o-offer pa din sila ng 0% interest sa may unang loan nyo pero for 7 days lang. And ito, na-applyan na nga din ng kakilala ko and yung 5,000 daw na niloan niya is 6 months na niyang hindi nabayaran dahil nga nawala ng work. And since na-overdue nga siya ng matagal na panahon is hindi na din niya na-open yung kanyang loan application. Kaya sabi ng agent is sa kanila na daw ibigay yung bayad. So ayan, meron talagang... So pagka-agent na mismo ng loan application yung nagpupunta, sila na mismo pala yung kukuha. Pero pagka third-party collection lang is hindi sila ang mangongolekta ng pinaka-bayad nyo. And next na nga natin ay ang home credit. So ito, hindi ko siya talaga maire-recommend pagka cash loan yung kukuhanan nyo sa may home credit dahil malaki nga talaga yung interest. So ito, maire-recommend ko lang pagka yung kukuhanin nyo is appliances, ayan, gadgets, okay sila dahil nag-o-offer sila minsan ng 0% interest. So pwede nyo i-grab yun. Pero pagka cash loan na, hindi ko to talaga maire-recommend dahil sa laki ng interest. And isa nga to sa may legit na nag-home visit dahil alam naman natin na marami ng home credit sa iba't ibang lugar, lalo na kung meron ding home credit na malapit sa inyo at doon kayo nag-loan, talagang may possibility na puntahan kayo. Pero ito talaga, legit na pupuntahan ka sa bahay. So, dito sa may nakita ko nga online is 4 months pa lang siyang nade-delay is, ayan, may kasama pang police na nagpunta sa may bahay nila. So, dito naman nga pala sa may Digido, so ito is na-revoke na kasi.
kasama nga ng Una Cash. So ito, na-try ko na din, and sa may Una Cash is nag-offer sila dati ng buy now and pay later. Yun nga lang is sobrang dami na reklamo. Ayun, na-revoke na nga, and dahil nga din sa may pananakot or pangaharas. So ito nga pala si Digido, ang dati niyang name is RoboCash. And nung last May pa yata sila nawala ng lisensya, so ayun, na-revoke na nga. And if ever man na makita nyo pang nag-ooperate to is illegal na silang nagpapautang. And yun lagi ko naman din sa inyo sinasabi and sineshare sa mga vlogs ko, kung kayo ay nakakaranas ng talagang stress, na napupunta na sa may depression, pwede kayong mag-search online and pwede nyo i-search si Madam Kikay Bautista. Dahil isa nga siya sa may mga tumutulong sa mga OLA victims. And gagaan yung loob nyo doon dahil hindi lang kayo nag-iisa. So marami pa kayong mga kagaya na nakaka-experience ng pananakot, and worst nga is yung mga na-home visit. So, paano na nga kung kayo ay nabisita ng OLA kung saan kayo na overdue? So, dito magbibigay nga sila ng demand letter. And itatanong kayo kung kailan magbabayad. And magbibigay na nga sila ng payment arrangement. And kagaya ng una kong shinare sa inyo kanina is maayos naman daw kausap. Pero for your safety nga is doon na lang kayo mag-usap sa may barangay. So yun, if ever na mapuntahan kayo is makipag-usap kayo ng maayos. And sabihin nyo nga din kung kailan kayo makakapagbayad. And tanong nyo na din kung pwede nga unti-untiin. Yun nga lang, kung wala talaga kayong pambayad is wala talaga magagawa yung mga agent. And kagaya ko nga, meron na din ako mga na-overdue, pero iilan pa lang naman yon, and nakapag-apply pa naman ako ng bank loan. So, na-approvehan pa naman ako. Pero, ayan, kung ako sa inyo, sa mga super legit na loan app, kagaya ng Tala, ayan, na-overdue na din ako dyan sa may S-Loan. Talaga may possibility na bumaba yung credit score nyo, and baka next time is hindi na nila kayo pa utangin ulit and sa may mga bank loans nyo nga in the future. Kaya ayun, ako, minsan lang din naman ako na overdue, and pinagpapasalamat ko na nakakapag-loan pa din ako sa mga yon. At isa pa nga ay lubayan nyo yung tapal-tapal system dahil hindi naman mababawasan yung pinaka-loan nyo. Mas nadadagdagan lang dahil maglo-loan ulit kayo sa may isang loan application para pambayad sa may isang utang. So yun, kung kailan na lang kayo magkaroon ng pambayad, so nun nyo na lang bayaran. For your peace of mind, pwede nyo i-off yung mga SIM nyo, lalo na kung talagang grabe na yung pangaharas sa inyo. And huwag nyo kalimutang i-screenshot nga yung mga pananakot nila, yung pagpo-post nga nila online, lalo na kung hindi naman yan SEC-registered, magagamit nyo yan pagka inireklamo nyo nga yung isang OLA. Kaya ayun, pwede nyo nga i-search si Madam Kikay Bautista para mas gumaan nga yung pakiramdam nyo, yung loob nyo. So pwede kayo magbasa-basa sa mga post niya at talaga makakatulong yon. At isa pa, hindi lahat ng SEC-registered is legit. Kung mataas ang interest, ayan, misleading yung pinapakita nila, na sinasabi nila na 6 months to pay up to 1 year, pero 7 days lang. Yung tinatawagan, pati mga contacts mo na hindi inilagay as contact references, ay considered as illegal pa nga din yon. Pero kung super pangaharas na nga yung ginagawa sa inyo, kung ako sa inyo is wag na nga kayong magbayad kung hindi rin lang legal settlement. Pero, ayan, lagi ako may pero nga, para sa may peace of mind mo, kung 1,000 pesos lang naman yan, kung 500 pesos lang naman yan, na kaya mo namang bayaran is bayaran mo na lang din para sa may peace of mind mo. And sa mga nag-PPM naman sa inyo, sa mga kumukontak sa inyo na buburahin daw yung details nyo doon sa may ina-applyan yung OLA, kung saan din kayo na overdue is huwag kayo maniniwala dahil hindi din yung totoo. And pagbabayarin lang kayo ng mahal. And para na nga din sa may safety nyo is mag-lock din kayo ng Facebook profile nyo, and huwag nyo ipang-profile yung mga anak nyo para hindi na nga lang din magamit yon para ma-post sa may social media or sa mga buy and sell sa lugar nyo. And lagi ko din sinasabi sa may contacts nyo, ilimit nyo lang sa 3 hanggang 5 dahil yun lang din naman yung karaniwan na hinihingi na references. And lagi ko nga din ginagawa bago ako magbura ng loan application is kiniklear data ko muna bago ko i-uninstall. And ino-off ko nga yung lahat ng permission na inalaw ko. And last, magbasa-basa din kayo ng batas about sa may laban nyo against OLA na illegal and legit na may pananakot. So yung mga borrower naman is meron nga naman talaga kayong laban, lalo na kung grabe yung harassment or pananakot. And wala din namang nakukulong sa utang, pwera na lang kung, ayan, meron kang motibo para lang makuha yung niloan mo, gumamit ka ng mga fake information and hindi tamang, ayan, details nga about sa'yo. So kung may halong panloloko na, so, nun ka palang kabahan. Pero kung wala naman, and talagang hinaharas ka lang nila, tinatakot ka lang nila, is may laban ka talaga.
And kung natatakot man kayo na baka hindi na kayo makakuha ng NBI clearance, ay makakakuha pa din kayo and makakakuha pa din kayo ng passport kahit na may overdue nga kayo dito sa may mga illegal nga din na na-applyan nyo online. Pero kung yung na-applyan nyo nga is SEC Registered Submitting Entity, may posibilidad nga na hindi na kayo makapag-loan in the future dahil bababa talaga ang credit score nyo. So, ayun lang. Kung may hindi pa ako nabanggit na legit nag-home visit na puntahan kayo sa bahay nyo, is comment down below. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!